Ngayong araw mga kapwa ay nagpa-change oil muna ako. Pagkatapos ay nagpapalit na rin ako ng unahan na gulong kasi yung hulihan lang dati yung aking napapalitan. Magandang umaga mga kapwa, kakatapos lang ng duty natin. Nakaraos na naman tayo sa 12 hours duty. So ngayong umaga, didiretso na pala tayo doon sa shop kasi kailangan ko na naman magpalit ng gulong sa unahan. Kasi nung mga nakaraang buwan, yung hulihang gulong lang yung napalitan natin. Kasi hindi pwedeng pagsabayin, medyo mabigat-bigat sa bulsa mga kapwa. So ngayon, nandito na tayo sa shop. Tamang-tama, napaaga tayo. Kaya tayo yung pinakauna mga kapwa. Attention boss. Ready na? Dito na lang. Dapat maganda na rin ako. Palitan ko siguro yung gulong sa unahan. Malay ko lang. Ano na rin, pud-pud na. Nakaraan kasi yung hulihan lang na palitan Mana sir ng gulong? May gulong na. Ano nga ulit yung size niya? Yung stock niya? 110 po. 110 13 lang yung at pagkatapos natin makakuha ng panibagong gulong mga kapwa, sinimulan na nga ni Kuya tanggalin yung luma nating gulong sa unahan. At yung pinalit nating gulong mga kapwa, syempre walang iba, quick tire pa rin. Talagang subok na to sa akin mga kapwa. Pangatlong beses ko na to mga kapwa, hindi na tayo nagpalit ng ibang brand. At kasunod naman ay naisalin na rin ni Kuya yung panibagong langis natin. At pagkatapos naman ay binabalatan na ni Kuya yung panibagong gulong. At dito ay tinignan ko nga ulit yung tinanggal na lumang gulong natin. Sabi ko hindi na rin pantay yung kain. Yung iba sobrang nipis na, yung iba naman medyo makapal pa. 4 na taon. 4 na taon na yan. Stock pa yan. O stock pa yan eh. Sa ulihan ko, 2 beses nang nagpalit sa likod eh. Ito ngayon lang. Sulit na rin, 4 na taon. Kasunod naman mga kapwa, itinanggal na ni Kuya yung lumang gulong. Pagkatapos ay hugasan niya lang yung mugs. Medyo madumi kasi yun, gawa ng lumang tire sealant. Pagkatapos ay kumuha na rin ako ng bagong tire sealant. Importante kasi ito mga kapwa, kapag natusok yung gulong ninyo, kusa na lang siyang nagbo-vulcanize mga kapwa. At hindi nyo na kailangan maghanap pa ng vulcanizing shop mga kapwa. Depende na lang kung talagang sobrang laki yung nakatusok sa mga gulong natin. Kasunod naman ay naikabit niya na yung bagong gulong. At nailagay niya na rin pala yung tire sealant natin. Hindi ko pala na-videoan ulit mga kapwa. Dinirect pala yung paglagay ng tire sealant doon sa mismong gulong. Hindi na mismo sa pito dinadaan na yung tire sealant mga kapwa. Kasi kung minsan nagbabara yung tire sealant doon sa mismong pito. Kaya dinadirect na natin pagpalagay doon mismo sa gulong. At syempre, pagkatapos pahanginan yung gulong natin, ito naman yung kasunod, ikakabit na mga kapwa yung gulong. Medyo napagastos tayo ngayon mga kapwa, pero okay lang yun. Basta para sa motor natin. Hindi naman kasi pwedeng hindi tayo magpalit ng gulong. Mas malala pa kasi ang mangyayari at malaking abala kung masabugan pa tayo sa biyahe natin. Kaya wag na natin hintayin na mangyari pa yun mga kapwa. Hanggat maaga pa, gawan na natin ang paraan mga kapwa. Agapan na natin. At kung napanood mo man ang video na ito mga kapwa, maraming salamat sa suporta. Sana ay huwag kalimutan i-like at i-share yung mga video natin. Shout out sa inyong lahat mga kapwa, lalo na sa mga nagla-like at nag-share. Maraming salamat mga kapwa. Ingat kayo palagi.